So hello, ito po yung ating tutorial kung paano gamitin yung multiple unit, no? So first po is ito po, isi-set up natin itong global settings, no? So ito naman pipill out naman po natin yan ng mga personal details natin. So ito po is example details lang po. So mock-up data lang po siya. So kayo po ilalagay niyo po dito yung actual data nila. So andyan naman po yan. Parang sasagutan nyo lang po siya. Then, dito po sa cleaning fee. Cleaning fee included. So, it means kung naka-include ba siya sa standard rate. So, click yes lang. No? Kung hindi, so naka-no dapat siya. Activate extras, no? Contact number, business name, business address, security deposit. Yes lang kung meron. Kung wala, no lang. Then, amount. Tapos, dito po yung per unit settings. So, lalagay lang natin yung mga unit natin dito, kung ilan. Lalagay natin yung pangalan, business name, address, standard rate, reservation fee. So, editable naman po to, no? Kung magkano yung gusto nyo, kung activated din yung reservation fee nila. Kung naka-turn off naman, so blank lang. Cleaning fee, ganun din. Kung naka-activate, lalagay natin yung cleaning fee. Kung wala naman, blank lang. Then, ito po, answer by yes or no lang. Check-in, check-out. So, importante lang dito is tama yung format niya. Nakahiwala yung PM or AM sa pinakang time. Then, team. Ito po na yung max guest and extra guest threshold. No? So, for example po, isang total na kayang capacity ng unit nyo is, for example, here is 4. No? Pero ang ino-offer nyo lang talaga is 2. Then, kapag sumobra na sa 2, mag-a-add na yung extra guest fee. So, for example, 3 na, so automatic may extra guest fee na. No? So, ganun po yung meaning niya. No? Pero ang max lang niya talaga is 4. So, hindi siya pwedeng sumobra sa 4. Hanggang 4 lang siya. Then, kapag sumobra sa 2 person, ma-add ng additional extra guest fee. Then, per guest or per night, flat rate or one time. No? So, yan po. Tapos, meron tayo dito ng special rates. No, ilalagay lang natin yung unit name. Dapat same siya dito sa settings. Settings unit name. So, dapat parehas sila. Then, yung date ng special rates natin and yung rate per night. Then, extras, ganun din po. So, dapat parehas din yung name na. Dapat parehas yung pagkakasulat nila. Then, add-ons, yung ino-offer yung extra, lagay lang dito. Amount, tapos per night or one time lang. So, yun po, no? Ibig sabihin po nito yung bayad, no? Example is bed. Per night siya binabayaran. So, lalagay natin ganyan. Per night. Kung iba naman, kung nga rin ito, gusto nila ng one time lang, no? Spot treatment, pwede rin po yan. Tapos, after po natin ma-set up yan, punta lang tayo dito sa extensions. Click natin yung app script. So, ito na po yung pag-generate natin ng website na. So, yung website na po ito is web app. Naka-host po siya dito sa Google Sheets mismo. So, wala po kayong babayarang hosting dito, domain. Ito na po yun. So, click lang natin itong deploy. New deployment. Tapos, ito set lang natin to anyone para kahit sino makaka-access ng ating website. So, dapat din ito is naka-check yung web app. Web app. Click deploy. So, may authorization lang dito. So, authorize lang natin para makakreate tayo ng web app. Click lang natin yung email dyan na lalabas. Then, advance. Go to untitled project. Then, click allow lang natin. Then, magge-generate na po yan ng website link natin. Yun na po yung permanent website link natin. Kakopy na lang natin siya. So, ito na po yun, no? So, copy nyo po yan. Yan na po yung permanent nyo. Then, click open nyo lang. So, lalabas na po yung ating website. So, ito po. Lalabas na lahat ng unit nyo dyan. Then, pwede na silang mag-book. So, yun na po yan, no? So, lahat ng sinettings po natin doon is mag-a-appear po lahat dito. So, back tayo sa home.